May mga kamay na dati kayang buhatin tayo. May mga paa na araw-araw naglalakad para may maiuwi sa bahay. May isang tinig na gumigising sa atin tuwing umaga, pero hindi natin napapansin. Unti-unti silang tumatanda at darating ang araw, hindi na si mama ang unang tatayo para sa ating. Noong maliit pa ako, kapag nahulog ako, ikaw ang unang yumuyuko. Kapag may sugat ako, ikaw ang unang nag-aalala. Kapag natatakot ako, ikaw ang hinahanap ko. Hindi ko alam noon kung gaano kahirap maging ikaw. Akala ko normal lang na may pagkain sa mesa. Akala ko normal lang na may malinis akong damit. Akala ko normal lang na may taong nag-aalala sa akin. Ngayon ko lang naiintindihan, may isang babae palang gumagawa ng paraan para maging normal ang lahat. Hindi ko nakita ang pagod sa mukha mo dahil lagi mong tinatago sa ngiti. Hindi ko nakita ang mga problema mo dahil pinoprotektahan mo ang isip namin. Hindi ko narinig ang mga panalangin mo kapag tulog na ang buong pamilya. Pero sigurado akong pangalan namin ang madalas mong binabanggit sa Diyos. Kapag may sakit kami, parang ikaw ang mas nasasaktan. Kapag may problema kami, parang ikaw ang unang nawawalan ng tulog. Hindi habang buhay ikaw ang sasalo sa amin. Hindi habang buhay ikaw ang unang lalaban sa problema. Darating ang panahon, kami naman ang tatayo. Kung buong buhay mong inalagaan ang aming bukas, kami naman ang mag-aalaga sa'yo. Hindi habang buhay kaya habang nandito ka pa, hayaan mong maramdaman mo, hindi na sayang ang lahat ng ginawa mo. Minsan naging pasaway ako at hindi ko pinakinggan ng payo mo. Akala ko gusto mo lang akong kontrolin. Hindi ko alam na takot ka lang sa mundong tatahakin ko. May mga salitang nasabi ko na sana'y mabawi ko ngayon. Mga salitang masakit, mga salitang sinabi ko dahil bata pa ako at hindi ko pa naiintindihan ng tunay na halaga ng isang ina. Kung maibabalik ko lang ang panahon, mas madalas kitang yayakapin, mas madalas kitang tatanungin, Ma, kumusta ka naman? Hindi habang buhay ikaw ang sasalo sa amin. Hindi habang buhay ikaw ang magpapanggap na kaya mo pa. Kaya kung ngayon ay pagod ka, sabihin mong pagod ka. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka sa balikat namin. Dahil ngayon kami naman. May mga anak na abala sa sariling buhay at nakakalimutang tumawag kay nanay. Busy ako, Ma, next time na lang. Marami akong ginagawa. Hanggang isang araw wala nang tatawag, wala nang magtatanong, anak, kumain ka na ba? At saka mo mararamdaman ang katahimikan na hindi mo kayang bilhin ng kahit anong pera. Kaya kung nandyan pa ang iyang ina, wag mo ipagbalibad, hindi kailangan
Kapag dumating ang araw na hindi mo na kayang maglakad ng mabilis, dahan-dahan tayong maglalakad. Kapag hindi mo na kayang magtrabaho, kami ang maghahanap ng paraan. Kapag natatakot ka, kami ang hahawak sa kamay mo. Dahil noon, ikaw ang nagturo sa amin kung paano humakbang. Ngayon, kami naman ang tutulong sa'yo sa bawat hakbang. Hindi namin mababalik ang mga gabing hindi ka natulog. Hindi namin mabibilang ang bawat perang hindi mo ginastos para sa sarili mo. Hindi namin mababayaran ang bawat luha mong itinago, pero maaari naming ipakita na may kabuluhan ang lahat. Magiging mabuting tao kami. Hindi namin gagamitin ng tagumpay para ipagyabang kung saan kami nakarating. Sa halip, titingnan namin ang pinanggalingan at sasabihin, kung wala ang manay ko, hindi ako magiging ganito. Hindi habang buhay ma, ikaw ang mag-aalaga sa amin. Hindi habang buhay, ikaw ang magdadala ng lahat ng bigat. Ngayon ay kami naman, hayaan mong ikaw ang alagdaan. Dahil ang taong nagbigay ng kanyang buhay para sa pamilya ay karapat-dapat ding maranasan ng kapayapaan. Hey! Hindi habang buhay ma, kaya habang may panahon pa, mahal ka namin. Salamat sa lahat. At ngayon, kami naman. Kung makikinig ka ngayon at nandyan pa ang nanay mo, tumigil ka muna. Tawagan mo siya. Tanungin mo, ma, kumusta ka? At kapag sinabi niyo, okay lang ako, magagay maliwala. Tanungin mo ulit, dahil baka sa likod ng dalawang salitang okay lang ako, may isang inang matagal nang naghihintay. At darating ang araw, hindi na si mama ang unang tatayo para sa atin. Anak, baka hindi mo nakikita kung gaano ako kapagod. Baka akala mo normal lang na lagi akong nasa labas. Pero bawat araw na umaalis ako, iisa lang ang nasa isip ko. Kayo. Hindi ako bayani. Isa lang akong ama na natatakot ding mabigo. Pero kapag kayo ang dahilan, kahit gaano kabigat, sasabihin ko, ako na lang, anak. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh. Maagang bumabangon kahit kulang ang tulog. Kape sa mesa pero problema ang baon. May bayarin sa bahay, may utang pang humahabol, pero kailangan kong umiti kahit puso ko'y pagod. Luma na ang sapatos, punit na ang damit, pero kapag ikaw ang may kailangan, anak, hindi ko iisipin kung saan manggagaling. Basta't makita kitang may ngiti sa labi. Minsan wala nang laman ng bulsa ko, pero kapag sinabi mong tay, kailangan ko to. Kahit ang sarili ko'y kailangan din ng tulong, uunahin pa rin kita bago ang sarili ko. Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil ikaw ang kayamanan ko. Hindi dahil kaya ko lahat, kundi dahil wala akong gustong isuko. Ako na lang anak, ako na lang ang mapagod. Ako na lang ang magtiis sa bawat unos. Kung kailangang maglakad kahit walang sapatos, basta kayo'y makarating sa magandang bukas. Ako na lang
mga gabing tahimik akong umiiyak. Hindi dahil mahina kundi sobra na ang bigat. Ayokong makita nyo ang luha sa aking mata, dahil gusto kong isipin nyo laging malakas si Papa. Pero anak, tao lang din ako, nasasaktan, natatakot, napapagod. May mga pangarap din akong naiwan, dahil pinili kong unahin ang inyong kinabukasan. Dati gusto ko ring magkaroon ng maganda, bagong sapatos, bagong damit, sariling pahinga. Pero nang dumating kayo sa buhay ko, natutunan kong ang akin ay naging atin na. Ako na lang anak, ako na lang ang mapagod, ako na lang ang magtiis sa bawat unos. Kung kailangang maglakad kahit walang sapatos, basta kayo'y makarating sa magandang bukas. Ako na lang anak, wag mong isipin si tatay, ang mahalaga'y may pagkain kayo araw-araw. Kahit masakit, kahit luwa'y aking itago, kakayanin ko dahil mahal ko kayo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pero anak, may isang bagay akong hihilingin. Kapag malaki ka na at ako'y tumanda rin, huwag mong sukatin ang buhay sa dami ng pera. Sukatin mo ito sa taong minahal mo ng tunay. Kapag dumating ang panahon na may sarili ka ng pamilya, alalahanin mo ang mga gabing walang pahinga. Hindi para sukian mo ang lahat ng ginawa ko, kundi para matutunan mong magmahal ng totoo. Huwag kang mahiyang magsimula sa wala, hindi ka biguan ng mabagal na pag-akyat sa buhay. Ang mahalaga'y hindi ka sumusuko, at hindi mo kinakalimutan ang pinanggalingan mo. Kung sakaling isang araw hindi na ako kasing lakas, kung hindi ko na kayang magtrabaho tulad ng dati, wag mong isipin na nabigo ako, dahil sa bawat araw na nakangiti kayo, sa bawat diploma na hawak ninyo, sa bawat pangarap na natupad ninyo, sapat na iyon para masabi ko, hindi na sayang ang lahat ng pagod ko. Ako na lang anak, ako na lang ang mapagod, ako na lang ang maharap sa bawat unos. Hindi man marang na ang buhay na maibigay ko, pagmamahal ko'y hindi kailanman kukulangin sa inyo. Ako na lang anak, hanggang kaya ni tatay, kahit ilang beses pa akong bumagsak sa buhay, dahil lang tunay na ang may hindi sumusuko. Kapag pamilya ang dahilan ng bawat laban niya sa mundo. Anak, kapag dumating ang araw na maintindihan mo ang lahat, sana malaman mo, hindi ako naghirap dahil wala akong pangarap. Nagtiis ako dahil kayo ang pinakamaganda kong pangarap. Anak, 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 oh, ay. Anak, 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 anak. Kapag nakita mo si tatay na nakangiti, huwag mong isipin na wala siyang problema. Minsan ang pinakamalakas umiti ay siya ring pinakamaraming kinikimkim. Okay lang ako, iyon ang lagi niyang salita. Kahit kagabi hindi natulog sa pag-iisip. Paano ang kuryente, paano ang pagkain, paano ang tuition
Saan kukuha ng pambayad sa trabaho? Lunok ang bawat problema kahit may boss na galit, kahit katawan ay pagod na. Dahil alam niyang pag-uwi niya sa bahay may mga batang naghihintay sa kanyang kamay. Kapag tinanong, "Tay, pagod ka na ba?" Umingiti lang siya at sasabihin hindi pa. Pero sa totoo lang gusto niyang umupo, huminga ng malalim at sabihin, "Pagod na ako." Sa likod ng ngiti ni tatay may luhang ayaw niyang ipakita. Sa likod ng tapang na kanyang taglay, may pusong minsan ding natatakot sa problema. Pero kahit bagsak na ang katawan, babangon pa rin para sa pamilya. Dahil ang isang amay kayang lumaban kapag ang dahilan ay mga anak niya. May mga gusto rin siyang bilhin para sa sarili, pero nauuwi sa next time na lang. Bagong sapatos sana pero may kailangan ka. Bagong damit sana pero may bayarin sa bahay. Minsan ang hapunan niya'y konti lang para siguradong sapat ang pagkain ng lahat. Hindi niya sinasabi kung bakit siya busog, dahil ayaw niyang malaman mong siya'y nagtiis. May mga araw na wala talaga, pero gagawa ng paraan. Kahit saan pa mapunta, mangungutang kung kinakailangan, mag-overtime hanggang sa mawalan ng pahinga. Hindi niya hinihingi ang palakpak, hindi niya kailangan ng medalya. Isang simpleng salamat ay minsan sapat na para sa kanyang pagod. Sa likod ng ngiti ni tatay may luhang ayaw niyang ipakita. Sa likod ng tapang na kanyang taglay, may pusong minsan ding natatakot sa problema. Pero kahit bagsak na ang katawan, babangon pa rin para sa pamilya. Dahil ang isang amay kayang lumaban kapag ang dahilan ay mga anak niya. Habang nandito pa si tatay, wag mong hintaying mawala siya bago ka magpasalamat. Hindi niya kailangan ng mamahaling regalo, minsan yakap lang at mahal kita, tay. Wag mong ikahiya ang simpleng buhay, dahil may mga kamay na dumudugo sa pagtatrabaho. Ang pagkain sa mesa ay hindi basta dumarating. May taong nagpagod para mailagay iyon doon. Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, wag mong sabihin wala kayong ginagawa. Baka ang totoo, ibinigay na niya ang lahat ng kaya niya. Darating din ang araw na maiintindihan mo si tatay, kapag ikaw na ang may sariling pamilya. Kapag ikaw na ang naghahanap ng pambayad, kapag ikaw na ang nag-aalala kung paano mapapangiti ang mga anak mo. Maintindihan mo kung bakit siya tahimik, maintindihan mo kung bakit siya nagtiis, maintindihan mo kung bakit kahit pagod na siya, ngumingiti pa rin. Sa likod ng ngiti ni tatay may isang pusong para sa atin ay lumarabad. Kahit mundo'y paulit-ulit siyang ibinabagsak,
sa pamilya, paulit-ulit din siyang babangon. Sa likod ng ngiti ni tatay, may pagmamahal na hindi kayang bayaran. At kung may isang bagay tayong dapat tandaan, ang sakripisyo ng magulang ay huwag nating sayangin. Ay, hindi man namin nakita lahat ng luha mo, nararamdaman namin ang pagmamahal mo. At balang araw, kapag kami naman ng may pamilya, itapasan namin ang aral mo. Kahit mahirap ang buhay, huwag susuko sa mga taong mahal mo. Anak, hindi ko kailangan ng malaking bahay. Hindi ko kailangan ng mamahaling regalo. Hindi ko hinihingi na ibalik mo lahat ng ginastos ko para sa'yo. Ang gusto ko lang, huwag mo akong alalahanin kapag huli na ang lahat. Noong maliit ka pa, ako ang kamay na lagi mong hinahanap. Ako ang boses na pinakikinggan mo kapag natatakot ka sa dilim. Ngayon malaki ka na, may sarili ka ng mundo. May trabaho, may mga kaibigan, may sariling pangarap, at naiintindihan ko iyon. Pero anak, huwag mong kalimutang may isang bahay na naghihintay sa'yo. Hindi kita pinilit na maging katulad ko, gusto kong mas malayo ang marating mo. Gusto kong magkaroon ka ng buhay na hindi kailangang matakot kung saan manggagaling ang pagkain bukas. Kaya noong may pagkakataon pang umalis, hinayaan kita kahit masakit, kahit tahimik akong umiiyak. Pagkatapos mong umalis, dahil ang pagmamahal minsan ay hindi pagpigil, minsan pagpapaalis. Huwag mo akong alalahanin sa huli, habang buhay pa ako, puntahan mo ako. Huwag mong hintaing litrato ko na lang ang makikita mo sa iyong telepono. Huwag mo ako alalahanin sa huli, habang kaya ko pang marinig ang boses mo. Kahit simpleng kumusta ka, Mas mahalaga pa sa regalong mamahalin mo. May mga anak na kapag may pera, naalala ang magulang. Pero kapag kapos na, tahimik na naman. Anak, hindi ko kailangan ng pera mo kung kaya mong tumulong. Salamat, pero kung wala ka rin, umupo ka lang sa tabi ko. Kumain tayo ng simpleng hapunan, magkwentuhan tayo, dahil ang panahon ang bagay na hindi mo kayang bilhin. Alam kong marami kang problema, alam kong pagod ka rin, kaya hindi kita sisisihin kung hindi ka makadalaw palagi. Pero wag mong tuluyang kalimutan ng mga taong minsang hindi natulog para lang ikaw ay makatulog. May mga magulang na hindi humihingi ng kapalit, pero hindi ibig sabihin
hanapin mo ang boses ko. Baka gusto mong marinig ulit ang simpleng tanong, kumain ka na ba? Baka gusto mong bumalik sa isang ordinaryong araw, nakasama mo ako sa hapag, pero panahon hindi marunong bumalik. Kaya kung may pagkakataon ka ngayon, huwag mo nang ipagpaliban. Pahalagahan mo ang ama mong tumanda habang ikaw ay lumalaki. Pahalagahan mo ang inang unti-unti nang hihina ang mga kamay. Hindi sila magiging bata ulit, hindi mo maibabalik ang mga panahong nawala. Pero kaya mong gumawa ng bagong alaala, kaya mong bumawi, kaya mong magmahal, hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. Huwag mo akong alalahanin sa huli, habang may panahon mahalin mo ako. Hindi ko kailangan ng mundo, kahit ilang minuto lang nakasama mo ako. Alalahanin sa huli, huwag mong hayaang pagsisisi ang maiwan, dahil ang pinakamabigat na iyak ay iyak ng anak na nagsasaing, sana ginawa ko noon. Habang may pagkakataon ka, anak, kung nandyan pa ang magulang mo, huwag mong hintayin may kandila sa harap mo bago mo sila maalala. Puntahan mo, tawagan mo, yakapin mo, at patawarin mo, pahalagahan mo. Dahil maaaring marami kang makitang pera muli, marami kang mabibiling gamit, marami kang makikilalang tao, pero ang isang bagay na hindi mo kailanman mabibili ay ang isang araw na kasama mo pa ang iyong mga kaibigan. Kapag uli na ang lahat, noong maliit ka pa, ako ang kamay na lagi mong hinahanap. Ako ang boses na pinakikinggan mo kapag natatakot ka sa dilim. Ngayon malaki ka na, may sarili ka ng mundo, may trabaho, may mga kaibigan, may sariling pangarap at naiintindihan ko iyon. Pero anak, huwag mong kalimutang may isang bahay na naghihintay sa'yo. Hindi kita pinilit na maging katulad ko, gusto kong mas malayo ang marating mo. Gusto kong magkaroon ka ng buhay na hindi kailangang matapos. Anak, kapag sinabi ni mama na wala tayong pera ngayon, huwag mong isipin na ayaw niyang ibigay minsan. Gusto kanyang bigyan ng mundo, pero ang hawak niya, isang maliit na halaga na kailangan niyang pagkasyahin para sa buong pamilya. Kung alam mo lang, anak, ilang beses niyang pinili ang pangangailangan mo bago ang sarili niya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. May sukli sa palad na paulit-ulit binibilang para sa bigas, pamasahe at baon kinabukasan. May listahan ng bayarin sa gilid ng lamesa at isang nanay na tahimik na naghahanap ng paraan. Kasya pa yan, bulong niya sa sarili, kahit alam niyang tapos na naman sa gabi. Binawasan ng ulam para bukas may makain, at ang sarili niyang gusto muli na namang palalampas
pansin. May anak na humihingi ng bagong sapatos dahil luma na at halos butas na ang ilalim. Hindi siya galit, hindi rin siya nagtampo. Napayuko lang at nag-iisip kung saan kukuha ng pambili. Hindi lahat ng hindi pwede ay kawalan ng pagmamahal. Minsan iyon ang paraan para manatiling buhay ang tahanan. Hindi lahat ng tahimik ay walang pakialam. May mga taong tahimik dahil buong araw silang lumalaban. Kung alam mo lang anak, kung gaano ka kamahal ni mama, kahit kapos ang bulsa, hindi kapos ang kanyang pag-asa. Kung alam mo lang anak, ilang pangarap ang kanyang ipinagpaliban para lang ang pangarap mo ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Kaya kung hindi man marangya ang buhay na kaya niyang ibigay, huwag mong ikahiya ang inyong tahanan. Diyan niya binuo ang kinabukasan mo kahit siya'y unti-unting napapagod. May araw na umuulan at wala siyang pamasahe, kaya naglakad para makatipid ng kaunti. Basang damit, pagod ang mga paa, pero pagdating sa bahay may ngiti pa rin sa mukha. Hindi dahil masaya siya sa nangyari, kundi ayaw niyang makita ninyong nag-aalala. Ayaw niyang dalhin ninyo ang bigat na buong araw niyang pasan sa balikat. Minsan may tawag mula sa paaralan, may kailangang bayaran para sa anak. Wala siyang alam kung saan kukuha, pero sasabihin niya, sige, ako nang bahala. At pagkatapos ng tawag, tahimik siyang upo. Hindi niya alam ang solusyon, pero alam niya ang isang bagay: hindi niya hahayaang mawalan ng pagkakataon ng kanyang anak. Kung alam mo lang anak, kung ilang gabi siyang nag-isip, kung ilang luhang pinunasan bago niya kayong tulungang bumiti. Kung alam mo lang anak, hindi niya kailangan ng papuri. Ang gusto lang niya ay makita kang may direksyon sa buhay at may mabuting puso. Hey! Kaya, huwag mong ikumpara ang pamilya ninyo sa nakikita mo sa social media. Hindi mo alam ang likod ng litrato at hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ng isang tao. Baka naiinggit ka sa bagong cellphone, sa magandang bahay, sa mamahaling damit, pero baka ang nanay mo ay nagbawas ng sarili niyang pangangailangan para lang makapasok ka sa paaralan. Hindi sukatan ng pagmamahal ang presyo ng regalong natatanggap. Minsan ang pinakamahal na regalo ay ang magulang na hindi sumuko kahit wala nang natitirang lakas. At kapag dumating ng araw na ikaw naman ang may sariling pamilya, saka mo maiintindihan kung bakit minsan tahimik si mama. Kapag ikaw na ang may bayarin, kapag ikaw na ang nag-aalala sa pagkain, kapag ikaw na ang may bagang umaasa sa iyong desisyon, maaalala mo ang lahat ng mga gabing gising siya, ang mga araw na nagtitiis siya, ang mga pagkakataong sinabi niyang, anak, okay lang, kahit hindi naman talaga. Kung alam mo lang anak, hindi kayamanan ng kanyang hinabol. Ang gusto lang niya isang araw makita kang maayos ang buhay. Kung alam mo lang
Kaya bumamon ka, mag-aral ka, maging mabuting tao ka, at huwag mong sayamin ang buhay na pinaghirapan niya ibigay sa'yo, anak. Kung hindi mo kayang tumbasan ang lahat ng ginawa ni mama, huwag mong subukan, hindi yun ang hinihingi niya. Mabuhay ka ng tama, maging mabuti ka. At kapag ikaw naman ang may kakayahan, tulungan mo rin ang iba, dahil iyon ang tunay na paraan ng pagpapasalamat sa isang ina. May anak, may sukli sa palad na paulit-ulit binibilang, para sa bigas, pamasahe at baon kinabukasan. May listahan ng bayarin sa gilid ng lamesa, at isang nanay na tahimik na naghahanap ng paraan. Kasya pa yan, bulong niya sa sarili. Bago siya naging mama, may pangarap din siya. May gusto siyang maging, may lugar siyang gustong puntahan, may buhay siyang gustong maranasan. Pero dumating kayo, at unti-unti niyang inilagay ang sarili niyang pangarap sa likod ng pangarap ninyo. Dati gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral, may mga pangarap siyang hawak sa kanyang kamay. Gusto niyang magkaroon ng sariling trabaho at maranasan ng buhay na kanyang inaasam. Pero isang araw nagbago ang lahat, nang dumating ang batang tinawag niyang anak. Mula noon ibang direksyon ang kanyang tinahak, at ang sariling pangarap ay dahan-dahang iniwan sa likod. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nanisi, pinili niyang tanggapin ang bagong papel sa kanyang buhay. Habang kaibigan niya umaalis, siya'y nasa bahay na nag-aalaga sa inyo. Habang ang iba'y bumibili ng gusto nila, siya'y nag-iisip kung sapat ang pera para sa pagkain. Habang ang iba'y nagpapahinga tuwing weekend, siya'y may labada, luto, linis at asikaso. At kapag sinabi mo, ma, kailangan kita, kahit anong ginagawa niya, iiwan niya iyon para sa'yo. May mga bagay na gusto rin niyang maranasan, pero hindi niya sinabi, dahil baka isipin mo pinagsisisihan ka niya. Hindi ka naging hadlang sa kanyang buhay, ikaw ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong kahulugan ang kanyang buhay. May pangarap si mama na minsan niyang isinantabi, hindi dahil ayaw niyang mabuhay para sa sarili, kundi dahil pinili niyang buhayin kami. May mundong gusto niyang makita, may mga bagay siyang gustong makamit, pero ang pinakamalaking pangarap niya ay makita kaming nakatayo sa sarili naming mga paa. Nang unang araw na pumasok ka sa paaralan, siya ang kinakabahan sa likod ng pintuan. Ikaw ang may bagong bag at lapis, pero siya ang may panalangin sa puso. Anak, sana maging mabuti ka. Hindi niya hiniling na maging pinakamatalino ka, hindi niya hiniling na maging
maging pinakamayaman ka. Ang gusto niya lang, huwag kang maligaw. Huwag mong gamitin ng hirap bilang dahilan para manakit ng kapwa. At huwag mong kalimutan ng taong tumulong sa iyong magsimula. May pangarap si mama na minsan niyang isinantabi, pero walang kahit anong pagsisisi sa bawat taon na inilaan niya sa amin. Kung hindi man niya nakuha ang buhay na dati niyang pinapangarap, nakuha naman niya ang isang bagay na mas mahalaga sa lahat. Ang makita kaming lumalaban at hindi sumusuko sa buhay. Pero anak, huwag mong abusuhin ang kabaitan niya. Hindi porket lagi siyang nagbibigay, lagi siyang may ibibigay. May hangganan din ang katawan niya, napapagod din siya, nasasaktan din siya. At darating ang araw na hindi na siya kasing lakas tulad noon. Kaya wag mong hintayin ang kanyang buhok ay maging puti bago mo mapansin ang kanyang sakripisyo. Wag mong hintayin humina ang kanyang boses bago mo pakinggan ang kanyang payo. Alam kong may mga pangarap kang hindi natupad. Alam kong may mga bagay na ipinagpaliban mo. At baka hanggang ngayon may bahagi sa puso mo na nagtatanong, paano naman ako, ma? Ngayon sana marinig mo ito. Hindi namin nakalimutan ng sakripisyo mo. At kung may pagkakataon kami, gusto namin matupad mo rin ang ilang pangarap mo. Hindi dahil may utang kami sa'yo, kundi dahil mahal ka namin. May pangarap si mama na hindi dapat tuluyang mamatay, dahil ang isang ina ay tao rin na may sariling buhay. Kaya mga anak, habang may oras pa, wag lamang ang sarili ninyong pangarap ang inyong ipaglaban. Isama ninyo si mama, bigyan ninyo siya ng pagkakataong ngumiti para sa sarili niya naman. May mga ina, maginugol ang kalahati ng buhay para palakihin ang kanilang mga anak. Kaya kapag dumating ang araw na kaya mo nang tumayo mag-isa, huwag mong sabihin, utang mo sa akin yan, ma. Sabihin mo, ma, ngayon naman ako naman ang tutulong sa pangarap mo. Ama na patuloy lumalaban kahit tumatanda. May mga kamay na unti-unting nanghihina. May buhok na unti-unting pumupuputi. Pero may isang bagay na hindi tumatanda: ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang pamilya. Dati kayang-kaya niyang magtrabaho buong araw. Kahit sikat ng araw ay hayos makipagsabayan. Ngayon ay mabagal na ang bawat hakbang, pero kapag pamilya ang usapan, may lakas pa rin hinahanap. Hindi niya napansin ang paglipas ng panahon.
habang kayo'y lumalae. Siya na may tumatanda habang kayo'y nangangarap ng magandang bukas. Unti-unting nauubos ang lakas ng kanyang katawan, pero hindi siya nagre-reklamo dahil alam niyang may dahilan ng bawat pagod. Kayo ang dahilan kung bakit siya bumabangon. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Hanggang sa huling hakbang, lalaban si tatay. Hanggang sa huling lakas, kayo ang kanyang gabay. Kahit ang mundo'y sabihin na tama na, sumuko ka na, sasabihin niyang hindi pa, may pamilya pa ako. Hanggang sa huling hakbang, hanggang sa huling hininga, kung kayo ang dahilan, kakayanin niya. Hindi niya kailangan maging mayaman, gusto lang niyang walang batang magugutom. Hindi niya kailangan ng malaking bahay, gusto lang niyang ligtas kayo sa bawat gabi. Hindi niya hiniling na maging perpekto, gusto lang niyang mabigyan kayo ng pagkakataon. Kung hindi man niya maibigay ang lahat, sinikap niyang huwag kayong mawalan ng pag-asa. May mga pangarap siyang isinantabi, may mga pagkakataong piniling palampasin. Hindi dahil wala siyang gustong marating, kundi dahil kayo muna ang kanyang piniling unahin. Hanggang sa huling hakbang, lalaban si tatay. Hanggang sa huling lakas, kayo ang kanyang gabay. Kahit ang mundo'y sabihin na tama na, sumuko ka na, sasabihin niyang hindi pa, may pamilya pa ako. Hanggang sa huling hakbang, hanggang sa huling hininga, kung kayo ang dahilan, kakayanin niya. Pero anak, may aral siyang gustong iwan. Hindi habang buhay ay nasa tabi mo siya. Kaya habang may pagkakataon kang mangarap, gamitin mo ang buhay at huwag mong sayangin. Mag-aral ka, magpursige, huwag susuko. Kahit ilang beses kang madapa sa mundo, hindi kailangang yumaman para maging matagumpay. Ang mahalaga'y naging mabuting tao ka sa buhay. At kapag dumating ang sarili mong pamilya, huwag mong kalimutan ang mga kamay na tumulong sa'yo. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang pera, kundi ang pamilyang pinili mong mahalin at talagaan. At kung isang araw mabansin mong hindi na kasing lakas si tatay, huwag mong sabihin, bakit hindi ka na tulad noon? Sa halip, hawakan mo ang kamay niya at sabihin, pahinga ka na, tay. Ako naman. dahil dumating ng panahon na ikaw naman ang dapat lumaban. Hanggang sa huling hakbang, lumaban si tatay para marating natin ang bukas na kanyang hinihintay. Ngayon ay panahon ng tayo naman ang bumawi, hindi sa pera, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanya lagi. Hanggang sa huling hakbang, hindi siya sumuko
tayo rin huwag susuko. Kahit gaano pa kasakit ang ating paglalakbay. Kung naririnig mo ito ngayon at nandyan pa ang iyong ama, huwag mong hintayin ang araw na larawan na lang niya ang iyong mahahawakan. Sabihin mo habang may pagkakataon, Salamat, Tay. dahil maaaring hindi niya naibigay ang lahat ng gusto mo, pero ibinigay niya ang lahat ng kaya niya at liyon ang tunay na pagmamahal. Anak, alam mo ba kung saan nanggaling ang perang ipinambibili ng pagkain mo? Alam mo ba kung ilang pagod ang nakatago sa bawat gamit na hawak mo? Hindi mo nakita dahil habang lumalaki ka, may dalawang taong tahimik na gumagawa ng paraan para hindi mo maramdaman kung gaano kahirap ang buhay. Nung bata ka, may gatas sa umaga, may baon sa bag, may sapatos sa paa. Akala mo'y basta-basta lang lahat. Hindi mo alam kung paano nila pinagkakasya ang bawat sentimo sa kamay. May tatay na pumasok kahit masakit ang katawan, may nanay na naghanap ng paraan para may hapunan. Kapag kulang ang pera, sila ang nagbabawas, pero kapag anak ang may kailangan, ikaw ang inuuna agad. Hindi mo nakita ang kanilang pagod dahil pinili nilang wag itong ipakita. Ayaw nilang lumaki kang takot sa buhay, kaya sila ang humarap sa problema. Kaya kapag sinabi nilang wala muna, huwag mong isipin na wala silang pakialam. Baka ang totoo, pinipili nilang siguraduhin may makain ng pamilya bukas. Hindi mo nakita ang kanilang pagod, hindi mo narinig ang kanilang tahimik na iyak. Hindi mo alam kung ilang pangarap ang isinantabi para ikaw ay makapaglakad. Kaya habang nandyan pa sila, huwag mong hintayin mawala. Mahal mo ang magulang mo ngayon, hindi ka paglarawan na lang ang hawak mo sa kamay. Hindi mo nakita, pero sana maramdaman mo ang pagmamahal na buong buhay nilang ibinigay sa'yo. May mga gabing nag-aaway ang mag-asawa, hindi dahil wala ng pagmamahal sa isa't isa. Minsan pera lang ang ugat ng problema, kung paano pagkakasyahin ang maliit na kinikita. Pero kinabukasan babangon pa rin sila dahil may mga anak na kailangang pakainin. Hindi pwedeng manatili sa problema dahil may pamilya silang kailangang dalhin. At ikaw naman, minsan galit dahil hindi nabili ang gusto. Hindi mo alam, kagabi pinag-isipan nila kung alin ang dapat bayaran muna. Hindi mo nakita ang kanilang pagod, hindi mo alam ang bigat ng kanilang pasan. Habang ikaw ay natutulog ng mahimbing, sila'y gising na iniisip ang kinabukasan. Kaya wag mong ikahiya ang simpleng buhay na mayroon kayo, dahil baka ang lumang bahay na iyon
hindi mali ang mangarap. Gusto mong magkaroon ng magandang buhay, sige, mag-aral ka, magtrabaho ka, lumaban ka. Pero habang umaakyat ka, huwag mong tapangan ng mga taong tumulong sa iyong magsimula. Huwag mong ikaya si nanay, dahil simple siya manamit. Huwag mong ikaya si tatay, dahil luma ang kanyang trabaho. Baka ang mga kamay nilang iyon ang dahilan kung bakit may pangarap kang hinahabol na yon. Darating ang araw na maiintindihan mo rin sila, kapag ikaw na ang nagbabayad ng kuryente, kapag ikaw na ang bumibili ng pagkain, kapag ikaw na ang may batang umaasa sa iyong desisyon, doon mo mararamdaman kung gaano kahirap maging magulang. At sana hindi pa huli ang lahat. Hindi mo nakita ang kanilang sakripisyo, pero hindi ibig sabihin na wala iyon. Bawat pagkain sa mesa, bawat damit, bawat pangarap, may kwento ng pagtitiis. Kaya habang buhay pa sila, sabihin mong mahal mo sila. Huwag mong hintayin sa puntot mo pa sabihin ang salamat ma, salamat tay. Hindi mo kailangang yumaman para masuklihan ang magulang mo. Minsan, ang respeto, ang oras, ang pag-aalaga, at ang pagiging mabuting anak, sapat ng dahilan para masabi nilang sulit ang lahat ng paghihirap namin. Nung bata ka, akala mo maigpit lang si mama. Akala mo masyadong seryoso si papa. Akala mo hindi ka nila naiintindihan. Pero balang araw, kapag ikaw nang nasa parehong sitwasyon, maintindihan mo rin. Anak, umuwi ka ng maaga. Anak, mag-ingat ka. Anak, huwag mong kalimutang kumain. Nakakainis pakinggan noon, dahil akala mo pa ulit-ulit lang sila. Pero hindi mo alam, sa bawat tawag nila may takot na baka may mangyaring masama sa'yo. Sa bawat sermon may pagmamahal na hindi nila kayang ipaliwanag. Kapag hindi ka pinayagang sumama, akala mo pinagkakaitan ka ng saya. Pero hindi mo alam kung ilang masamang balita ang nakita nila sa mundong ginagalawan mo. Kapag sinabi nilang mag-aral ka muna, akala mo ayaw nilang mag-enjoy ka. Hindi, gusto lang nilang magkaroon ka ng mas maraming pagkakataon kaysa sa mga pagkakataong mayroon sila. Isang araw, maiintindihan mo kung bakit sila naging mahigpit sa'yo. Isang araw, maiintindihan mo kung bakit palagi silang nag-aalala. Kapag ikaw na ang may pamilya, kapag ikaw na ang may batang minamahal, maiintindihan mo ang bawat sermon ay takot na mawala ka. At sana sa araw na iyon, nandyan pa rin sila. Hindi mo alam kung ilang beses silang nagtiis para lang hindi ka mawalan ng pag-asa.
kapag wala silang pera. Hindi nila sinabi kapag may problema sa trabaho. Hindi nila ipinaalam kapag masakit ang katawan, papasok pa rin. Dahil hindi pwedeng magkasakit, hindi pwedeng sumuko, may pamilya, may mga anak, may responsibilidad. Isang araw, maiintindihan mo kung bakit hindi nila pinili ang gusto nila. Isang araw, maiintindihan mo kung bakit ikaw ang laging inuuna. Hindi sila walang pangarap, may sarili rin silang gustong marating, pero pinili nilang magbigay bago humingi. Pinili nilang magmahal bago isipin ang sarili. Kaya kung minsan nagagalit ka sa kanila, huminga ka muna, baka hindi sila perpekto. May pagkakamali rin sila, may masasakit silang salita, may mga desisyong hindi mo nagustuhan, pero bago mo sila husgahan, alalahanin mong tao rin sila, mga magulang silang natutong magpalaki, habang sila mismo ay natututo rin sa buhay. Hindi sila binigyan ng manual, ginawa lang nila ang kanilang makakaya. At kung may tampuhan kayo ngayon, huwag hayaang pride ang maging dahilan para tuluyang lumayo. May mga salitang madaling sabihin, bahala ka na, hindi kita kailangan, hindi ko kayo mahal. Pero kapag nawala ang pagkakataon, wala ka ng paraan para bawiin ang mga salitang iyon. Isang araw, maiintindihan mo kung bakit sila hindi sumuko. Isang araw, mararamdaman mo ang bigat ng pagiging magulang. Kaya habang may oras pa, tawagan mo sila, kumustahin mo sila, yakapin mo sila at sabihin, salamat. Hindi dahil perpekto kayo, kundi dahil kahit hindi perpekto ang buhay, pinili ninyong manatili. Balang araw, ikaw naman ang magiging magulang. At baka sa unang pagkakataong hawak mo na ang sarili mong anak, bigla mong maaalala ang lahat, ang mga sermon, ang paghihintay, ang pagtitiis, ang pag-aalala. At masasabi mo, kaya pala